Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, good morning. Good morning everyone. Yan, tayo po ay nasa bagong buwan. Lang sa kalang gusto. Yan, wow, what a day. Another month. Grabe, tapos na pala ang February. Naramdaman niyo po ba? Na bagong buwan na tayo ngayon. Thank you Lord, sa umagang kay ganda. Amen, amen. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasang taglay.
Yan, it's been a long month. Yan, Bible month. Bago, Pilipinas. pag-ibig mo'y sapat. Ano nangyari? Tapos, Ito ang lagi organize ko last Friday. ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a Sandali po. blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising Blooper. is a Anyway, blessing. ayan. Sana po sa sila. Inisipon. Okay, lahat The na. day of the Lord. Ng panahon. Anyway, so God is good. So, February 2, wow, very special day sa maraming tao paligid natin. This is the day of the Lord. Rabati po natin mga nandiyan na. Thank you, Lord. Sa umagang take na. Thank you, Lord. At ayun, 5,000 na tayong counting. Ate Betty and Carl, good morning. Ningin Josie, good morning. Sister Lucel Baldos, good morning. Kasi ikaw man nandiyan. Happy day. Kalakasan taglay. Thank you, Ayan, Lord. sa North, nasaan tayo? Umaga. Tayo nasaan Di ka nagbabago. North. Pag-ibig Northern Lights. ito ang lagi Okay, birthday kasi ba nagbe-birthday? ko. Nabati natin mga nagbe-birthday. Sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Ayun, Lord. ang nagbe-birthday. Yan, of course, Sister Jalen Dukot. Is a blessing. Iba na lang Dukot, happy birthday, Sister Jalen. Si Ma'am Cherry Victorino, happy birthday. Angel Pangalinan. Day of the Lord. This is the day of the Lord. Si Pastor Ronaldo Portugal din, birthday pa na ngayon. At kahapon nga si Pastor J.R. Yanga. Yan, yung ating kaibigang pastor. At si Aris Bauson di pala birthday kahapon. Ayan, okay. At yung Saturday, kailan ba tayo Saturday? Ayan, si Ate Becky. Yan, ang aking pinsan. Happy birthday. At also, si ano rin, ngayon po ang birthday ng aking kapatid, si Pastor Efrain Sanoy. Happy birthday. Yan, na-share ko ba ang link ngayon sa kanya? Para marinig ang dati natin. So, happy birthday, Pastor Eps. Na ayun ay nagpapagamit sa Panginoon, nakakatuwa na siya ay hindi na limitahan na kanya kalagayan at ginagamit pa rin ng Panginoon as pastor. Every gising is a blessing. Ayan, so happy birthday. Okay, so what a great day. At kahapon nga po ay simula ng February at sa church, yan, naging maganda talang gawain. I was the speaker, praise the Lord for the wonderful word of God. Na alam ko that challenge and touch people. And also nga, kahapon din nag-advance celebration ng ating apo. Yan, kay Charlie Sabilio at Francesca Tenorio Sabilio. Si Adam Christian or 1010 sa kanyang 7th birthday. Wow, grabe, napakabongga. Ayun na siguro pinakabonggang birthday, the 7th birthday na nasaksan ko. Super duper ganda. Isa kami sa nag-participate, nag-declare. Talaga nakakatuwa yung bata, talagang napapalaki ng maayos ang parents niya. Kaya nga, encourage them na talagang mas siya ay talagang gabayan the Lord at ang mga magulang niya ay sana ay siyang gabayan hanggang lumaki, so that he will not depart from it. Ito yung verse na alam ni 10:10 bilang isa sa mga estudyante ng CCCA, proud student yan ng ating CCCA.
social. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang. Okay, so Dinong Josie, good morning, good morning. Jimich, good morning. Palakasan taglan. Yan. So, let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito as we start another month and another episode, another series, another week. Sa IBGC, I pray that you will bless us and continue to work with us at samahan niyo po rin po yung likod as I battle in this sipon. In Jesus' name, heal me and make me a blessing to sa lahat ng mga kapakinig ang gawain ito. For your glory, for this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Ayan, so without further ado, let's worship God. Ayan, sino naman nandiyan na dumating? Ayan, Sister Landa Quinto, good morning. Ayan, okay, so it's been a great day for all of us. So come on, let's worship God. This is the day of the Lord. Thank you, Lord. Let's worship God. Sa pamamagitan din ng mga psalmist. Yan, na talagang patuloy tayo di pinangunahan sa paglapit sa presensya ng Panginoon. So let's worship God together with them this morning. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang araw na ito ay araw ng pagdiriwang sa kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Makakita nga po ng mga ngiti sa mga labi ng bawat isa. Sige po, ngitian natin yung katabi natin. Kasi po ang inyong presensya, yan po ang nagpapakilala ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kasi ang Panginoon di natin nakikita, di ba? Ang nakikita natin, ang bawat isa na nandito ngayon. So kayo po, tayo po ang ebidensya ng ating Panginoon ay buhay. Amen po! Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya ito po ang araw para magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Ito ang araw na gawa ng ating Diyos. Amen! Sige po, palakpak para sa Panginoon. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ako'y magsasaya sa piling niya. Isang pa. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ako'y magsasaya sa piling
Doon tayo, hindi pala naayos sa recording kahapon. Anyway, we'll still worship God no matter what sa ating mga pagsamba. Kaya, praise the Lord, still. Yan, tomorrow, tuloy po natin pagsamba sa Panginoon. Yan, nagkaroon pa lang technical glitch. Anyway, tuloy pa rin tayo. So, ayan, last week ay tayo po nagkaroon ng special series. Yan, siguro pwede natin i-wrap up muna yun, no? Before we go to another series. Yan, yung ating series patungkol sa ating Awake and Expectant series. Yan, siguro review lang po natin yon, balikan natin. So, I'm just looking for the topic last time. Ayan, nasa lugar ating topic. Yung topic natin. Ayan, so a call to wake up spiritually. Yan, review lang po natin bago tayo magsimula pa ng bagong series. Ano tayo po yan, a call to wake up spiritually, a call to live in the light, a call to expect in His return. Pero I think this older series, what is our topic before? Anyway, siguro. Yan. Wala tayo. So, okay po, simulan natin bagong series. Yan na po, dito na tayo para dire-diretso na. Yan, pero basta po, may kinalaman din pa rin po sa paghanda sa Panginoon. So, ngayon po ay inspired po ito ng ating commissioning day last week. Yan, so that we can serve God. Ay pala, worker pala tayo. Oo, naalala ko. Sorry. I forget. Yeah, a worker up for His coming. Yung pala yung ating topic last time. Yeah, so, review lang po natin kung ano yung hinahanap ng worker ng Panginoon sa atin. So, dami lang kasi ginagawa akong PowerPoint eh. Nagkakaano na. Nag-mixed up na. So, ito po yung apat na, a worker must remember his calling. Yan, kailangan po natin na kung saan tayo simula. And then, a worker must remain faithful and repentant. And then number 3, a worker must be approved by God. Yan, talagang dapat tayo approve ng God. At panghuli, a worker must handle God's word correctly. And then and fifth point, as a worker must live ready for His coming. So, dahil nga tayo po ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon, we must be much better than before. So, we will continue on this topic.
na to raise the standard of serving God. Yan. So, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, dahil panawagan natin lahat tayo maglingkod sa Panginoon. So, we will talk about this, which I shared on Wednesday. Raising the standard in serving God. Wow! Yan, kasi nga, lalo na kung tayo naghahanda sa pagharap sa Panginoon, lalo na kung alam natin na talagang this is the last 2 minutes of the end game, so to speak, dapat talagang galingan natin, di ba? Sa basketball, kung kailan yung pinakamalapit ng tapos ang game, doon talaga binubuhos ang lahat. So, kailangan natin ibuhos ang lahat sa Panginoon in serving God. So, raising the standard in serving God. Yan. So, serving God with excellence, faithfulness, and passion. Praise God. So, comment down below, raising the standard in serving God. Yan. Itaas natin ng ating standard. Na, kumbaga, tayo mismo magkaroon tayo ng sense of awareness na hindi tayo basta pwedeng maglikod lang sa Panginoon ng sige-sige lang, di ba? Yung parang may magawa lang, mema lang, kumbaga. Sabi nga nila. So, Colossians 3:23 ang ating verse. Pero basahin muna natin, ano ba ibig sabihin ng raising the standard? So, ibig sabihin, it's giving our God our best. Nabibigay natin sa Lord ang pinaka-best natin. Serving with excellence, yan, kaya naalala natin si Pastora, isa yun sa kanyang mga advocacy sa buhay. Serving God with excellence. Living with integrity, yan, talagang tayo mamuhay ng maayos before God. Yan, sa nakikita ng tao, hindi nakikita ng tao. And then, yung being faithful, even when no one sees. Yan, ang faithfulness talaga na may measure yan. Especially nga kapag wala nakakita, hindi yung kapag marami nakakita, kapag marami bumabati sa iyo. So, it's not being popular, ang ating goal, diba? Kundi talagang ikis natin si God, no matter what. Amen? So, we are living for the audience of one. Yan, sabi ni, hello, Ate Vicky Angeles, good morning, Ate Gloria Cuenco, good morning. Ayan, kamusta ang Baguio? Baguio pala kayo. Ganyan pala si Tasia. Yan, thank you sa kanilang pagdalaw kay Pastor Maricel. Yan, happy nga tayo. Okay, so tayo ay dadako sa panibagong series that I hope it will inspire us to do the best for God this 2026. Yan, so number one, as we have read sa Colossians 3:23, whatever you do it heartily as unto the Lord, not as unto men. Kaya as we want to raise the standard, ang unang pag-usapan natin today is raising the standard in our heart. Raise the standard in our heart. Sa puso pa lang, talagang na tayo, nagnanais na talagang maging the best for God. So comment down below, raise the standard in our hearts. Yan. Praise God. So raise the standard in our hearts. Hindi lang Christmas in our hearts, kundi raise the standard in our hearts. Sandali. Sorry po, nakabike ako. Yan, sinisipon eh. Oh Lord, in Jesus' name, heal me in Jesus' name. Yan, so raise the standard in our hearts. Dahil nga po, the Lord deserves the best. Ayan. Yan, alam mo yung binago ngayon, kinutuloy ni Pastora, na ating Gloria Cuenco, yung ating verse for the week. Alam mo yung ginagawa ninyo, buong puso, ayat na buong puso, sabi, buong puso, nawarin yun, nawarin pala sa Panginoon. Kayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Yan, do it as if you're really, sabihin ka, may boss ka, nasa ministry ka, you're not just doing to please people, but you're doing to please God. Amen. Yung talaga ultimate audience. Kaya ang purpose mo, hindi ba maging popular, di ba? Hindi ba magkaroon ng maraming fans and followers, kundi talaga gawin mo yung pinaka-the best for God. Amen, amen. So, raise the standard in our heart. Amen. Praise God. Praise the Lord. Yan. So, patuloy ng verse natin for this point. Yan, yung katulad ng nangyari kay David.
Diba? Sabi nyo sa 1 Samuel 16:7, the Lord looks at the heart. Nung pipili ng hari ang Panginoon sa Israel after Saul, ay may magkakapatid, balong magkakapatid. Yan ang mga kapatid ni David. Si David ang pinakabunso. Pangalan si Eliab na talagang matikas bilang sundalo and all that, pero hindi yung 7 kakapatid niya ang pinili ni Lord, kundi yung bunso na nasa labas, nagbabantay ng mga tupa, na ang pinili ng Diyos. Kaya napakalaga when we serve God, we serve with the right motive. Yan. So comment down below, serve with the right motive. And also serve out of love for God. Wow, praise God. Diba? Talagang mahal mo si Panginoon. Hindi lang gusto mo kasi sinusumika or whatever. It is with the right heart that you serve God. Amen. So sa puso pa lang, doon na tayo magkasukatan talagang. Nakikita ni Lord kasi ang puso natin ngayon. Tao tumitingin sa panlabas, diba, whatever they see, they will judge it, pero ang hindi nila nakita yung puso mo talaga, na ang Lord lang nakakaalam. Of course, eventually, whatever is in your heart will show, pero for the meantime, you start up with that, na ang puso mo ay talaga maayos sa Panginoon. Kasi pag hindi ay ito, sa naalala natin sinasabi ni Pastora, quote-unquote quote si Pastora, kapag sira ang loob, sira rin ang labas. Kasi sira rin ang labas, diba? Yun. Amen. So, sige. Okay, so let's do everything out of love for God and with the right motive. Yan. Sabi ni ng Diyos, serve with the right motive. Talagang nakita ni Lord ang ng ating puso for the glory of God. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. So Deuteronomy 10:12, ESV, and now what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in His ways, to love Him and serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Yan, talagang mula sa puso ang paglilingkod, di ba? Na talagang tayo ay actually sabi nito, it's a requirement, hindi to optional. If you want to serve God, if you want to really live for God, ang talagang option dyan is for you to live it with all your heart and soul. So talagang may puso talagang damdamin mo talagang all out kay God. At wala pa subali na whatever you're doing is for God. Kaya kahit nahihirapan ka, kahit na ito ay may pressure, kahit na ito ay parang minsan talagang hindi naman talaga parang hindi beneficial, hindi sabihin, ang ibig sabihin hindi naman talaga nagkakaroon ng outright benefit to you, dahil nga mas marami ka kumbaga, valuable ka pa and all that, pero ginagawa mo pa rin sa Panginoon. Amen. Diba? Kahit walang nakakita, kahit na binabash ka pa o something like that, kahit marami may masabi mga tao sa iyo, pero tuloy ka lang, di ba? Katulad niya si David, talagang ang daming basher, ang basher pa nga niya, number 1, mga kapatid niya mismo, di ba? Ano ka ba, yung siya pumunta sa kampo ng sundalo para magkaroon ng pagkakataong malabanan sa Goliath, inuyom siya mismo ng mga kanyang mga kapatid, di ba? Pero he has the heart. Ang puso niya kaya, hindi na para sa Panginoon, kundi para sa pamilya niya. Pero yung pamilya niya, ayaw siyang tanggapin as a contender to fight Goliath at that time. Pero the Lord sees the heart of David, kaya nga imagine siya pinaka-youngest, according sa scholars, mga 16 or 17 na si David that time, fighting with a 40-year-old champion in the person of Goliath na 9-footer, para siya mga 5-footer plus lang. Pero wow, the Lord has been with him, and because of his right heart before God. So naman matagpuan ni Lord ang ating mga puso na maayos, ng talagang tamang motibo, na talagang ginagawa ang lahat ng bagay hindi para sa pera o para sa popularity, whatever, kundi because you love God. Number 1 in particular, because you love God and you love people that you're serving. Amen. So palakpakan natin si Lord for that. Amen. So let's just stand up in our hearts. Sa puso pa lang ay talagang panalo na tayo. Sa puso pa lang talagang tayo po ay talagang kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon.
Yan. So God is more concerned with why we serve than what we do, 'di ba? God is more concerned with our whys, not with our whats, 'di ba? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Hindi ko yung ginagawa mo sa Panginoon kasi nga if you will come to think of it, iba-iba tayong ginagawa kay Lord, 'di ba? We are body of Christ, merong head, merong mga members, merong mga followers, may mga nasa frontline, may mga nasa background. Hindi yun ang sukatan kung ano yung magiging recognition mo kay God. Ito yung faithfulness mo. Kahit na wala nakakita nga, kaya nga we can be surprised na kung talagang tapat ang isang lingkod ng Panginoon, mas marami siyang reward kaysa sa mga ibang leaders. Kung siya ay naglilingkod ng tapat nang wala nakakita, di ba? Naglilinis sa CR, talagang ginagawa ng bagay para sa Panginoon. Yun po mas rewardan ng Panginoon, yung talagang naglilingkod ng mula sa puso, naglilingkod ng talagang bukal ang kanyang paglilingkod para sa Panginoon. At yan, pinapalapang natin yung mga yan, yung mga unsung heroes. Diba? Nakating paglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit na tayo hindi man nagkakaroon ng recognition from others, kaya kung ginagawa mo ito para sa Panginoon, it's more than enough. Diba? Kaya nga maraming magugulat sa darating na rewarding time sa langit, diba? Ginawa mo ito para kay Lord, diba? Salamat na tinalaw mo ako, salamat inabutan mo ako, tinulungan mo ako, etc. Wala nakakalam yan, hindi mo na kailangan i-broadcast yan, pero the Lord sees, diba? The Lord knows, amen. Praise God, praise the Lord, hallelujah. Because of that faith na talagang kasama natin si God, at talagang tayo po ay maglilingkod ng buong puso sa Panginoon. And everyone say, amen and amen. Praise the Lord. So, hindi po yung importante yung whys. Yung what pala, yung why po malaga. Ang dahilan nga nito, sana po ito yung dahilan natin, 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ compels us. Yan, ang pag-ibig sa Panginoon ang nagiging dahilan para ginagawa natin kung bakit kahit mahirap ibig sabihin ng compels, kahit na ayaw mo, kahit hindi maganda ang kalagayan, pero dahil talagang you are pushed to do that because of our love for Christ. Kaya talaga lahat ng gagawin natin kahit nga Brother Darren shared that even the evangelism, we don't just love the people but because we love Jesus. Ayun ang pinaka-premise natin talaga. Everything that we do, ito ginagawa natin every gising, yung ating paglilingkod sa pamilya natin, direkto natin yan sa pagmamahal natin sa Panginoon. And that is all the more rewarding. Amen. Dahil nga sabi nga ng verse na binasa ni Ate Gloria, lahat ng ginagawa mo, kahit nga naman pag-inom at pagkain, di ba? Gawin mo para sa Panginoon. Yung talagang alam mo na may piplis si Lord sa iyo as you do all those things. And everyone say, amen and amen. Ayan. So, kaya talaga it's time for us to really do the best for the Lord, no matter what. Kaya ito ang mungkahan natin this year 2026 ay matagpuan tayo ng Panginoon na naglilingkod, hindi lang yung naghihintay ng tatanggapin mula sa Panginoon Sunday in, Sunday out, kundi talaga you get yourself involved. Yan, salamat sa mga nag-sign up para sa ministry, and we do hope na ma-consolidate natin so that we can maximize our efforts in serving God. Katulad nga ngayon na tayo ay talagang we're all setting up to be more engaged and active in winning souls for Jesus. Yan, di ba? Not just winning souls, kundi winning souls for Jesus. Dahil mahal natin si Jesus. We want na talagang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Isang dahilan din because we love Jesus. And everyone say, amen, amen. Ayan. Medyo praise God. Hallelujah. Yan. Praise praise the living God. Yan sabi ni ng Josie. Okay. Yeah, praise the Lord. So, kaya kapag yan natin lang ang motibo mo ay para sa Panginoon, talagang magiging madali lahat Yung marami kang marinig, marami kang yung talagang ma-intimidate ka, ma-offend ka, pero kung mahal mo si God, you'll shrug it off and serve God. Amen. Diba? Marami tayo dapat i-shrug off Ako bilang lingkod
ay talagang I really need to be motivated in serving God because we love God, not because of anything else. Kasi nga, di ba, yan, dami natin pinagdaanan and all that. Pero because we love God, I will just sacrifice whatever we feel. We'll just sacrifice even yung ating effort, yan talagang kahit hindi madali, yan gumising ng maaga and doing all these things because we love God, because we love Jesus, it will make it easier for us in doing things. Kapag mahal mo talaga, di ba, naging madali ang lahat. Diba, kapag nagmamahal ka sa isang tao, kahit mahirap, gagawa mo talaga. At nawayan nga matagpuan tayo ni Lord because we are, sabi ng verse, Christ's love compels us. Tinutulak tayo ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang pagmamahal natin sa Panginoon ang naging dalan. Kaya we do things, why we do things, what we do. Diba, katulad niya si Pablo, kung di mahal ni God si Pablo, kung di mahal ni Pablo si God o si Jesus, wala na, matagal na humito yan. Imagine, ikaw na nagbibigay ng buhay, ikaw pa yung papatayin, babatuhin, talagang pahirapan and all that. Kumbaga, gumagawa ka na ng tama, tapos papakulong ka pa. So, pero hindi, dahil mahal niya si Jesus, talagang wow, go, go, go lang, di ba? Talagang kahit mahirap, talagang gano'n lang din tayo. Talagang magpapatuloy tayo. Katulad yan ang kanta na nikuwanta niya. Di ko ba makita ang kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailanman di ako mag-iiba. Takalimutan ulo. Yan pagkat aking alam darating isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino mang hahadlang, ito'y kanyang ibinigay. Nakalimutan ang lyrics. Anyway, magpapatuloy na maglilingkod kahit ano mangyari. Yan, isang kanta na talagang alam niya sa buhay yan. Isa sa kinakanta natin talagang nag-inspire tayo na kahit mahirap, patuloy na maglilingkod, di ba? Kasi direct, matagal na naglilingkod pero inspired pa rin. Yan, may mga bagong kanta yata yung ating kailan naputol yung recording. At tayo po ay talagang maglingkod sa Panginoon no matter what. Yan, kahit mahirap, kahit napapagod, kahit na parang hindi siya rewarding here on earth, pero sa langit, that's very much rewarded. The Lord sees, di ba? Kaya nga sinasabi natin lagi, kanya nagbibigay ka na ng tubig sa mga worker, di ba, sa mga nasa paligid. Salamat sa nagbigay ng tubig, ako pa rin nagbigay ng tubig sa sarili ko. I need to drink a lot of liquids. Yan, ganyan na po yung siguro ako makahapon. Kasi nagising ako kahagabi. Nagtulog na ako kasi mag-alas 12. Nagising ako dahil si Spot nasa labas sa all ng tahol. Pinapasok ko patuloy. Yan, hindi na po yan kung nasira ang tulog natin. Anyway, tuloy pa rin, amen? Tuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Yang sabi ni ng Josie. Yan, salamat sa Panginoon. Binigyan mo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa pamamagitan ng online na maibahagi ang iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan at pagmamahal. Amen. Amen to that. Yan, si Ninang Josie, yan, at the age of 80 plus, still engaged. Kaya sabi nga kahapon kung yung technology ay meron mga bad effects, marami yan good effects. Gamitin natin yan for good effects, diba? For yan, to share the gospel to everyone. Yan, talagang tayo po ay talagang ma-engage sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga katulad ng Josie yan, saludo tayo. Praise God. Thank you, Lord, for that wonderful opportunity that she's doing for the kingdom of God, sharing the gospel to the ends of the earth. Grabe, ang daming naabot din ng Josie from here and abroad. Kaya yun ang isang magandang advantage ng technology, di ba? We are not limited ng time and space. Kahit ng oras, you can serve God. Dahil nga it's just right in your fingertips. Instead of using that for other things, gamitin natin for the Lord.
Yan, sabi nga, ay application ng Colossians 3:23. Yan naman ang ginagawa mo. Gawin mo para sa Panginoon. Amen. Praise God. Kaya salamat sa mga lingkod ng Diyos. Yeah, and I also want to honor those people serving God in the church na talagang giving extra miles. Yan, hindi ko nababanggit yung mga pangalan nila, baka makalimutan ako. Pero isa dyan, yung ating birthday celebrant, si Jalin Di Maranan Dukot. Yan, very much engaged kayo. Kaya yan, pinapromote natin yung nalalapit na couples fellowship this coming February 22. Yan, kaya yan, medyo naano tuloy ako. Na-start. Ano tawag doon? Napahuhu ako. Anyway, ayan, so, dawa ay talagang, yung mga ganung bagay ba, let's get engaged in doing things for God, di ba? Hindi man talaga ito para sa atin lang, kundi para sa Panginoon at para makaabot niya sa mga kaluluwa. Na yung mga katulad niya kahapon, ang dami natin bisita. Salamat sa, yan, batiin natin yung mga umatid. Matin sa kawain ng mga bago nating kapatiran from the simbahay ng Lamanderos Laundry Shop. Yan, parang muna ni Brother Steve Canlas. Yan, palapakan natin ng Panginoon sa kanyang buhay, using his business even to reaching out others. And also nga yung pamilya, lumalaking pamilya ng na pinagpapala ng Clemente family. Yan, dami natin kahapon. At yan, kahapon dinedicate natin ang panibagong ibang blessing nila. Yan, so ang ginagamit para sa Panginoon. So, praise God for that. Diba? Lahat ng bagay, ang ginagawa natin, nagamitin natin sa kapulan ng Panginoon. Kaya nga, shout out din kay 1010. Yan, kahit na bata pa lang, pero grabe na puso sa Panginoon. Yan, talagang may pangarap maglingkod sa Panginoon. As drummer, as singer din. At salamat sa kanyang mga magulang. At talagang ngayon ay talagang ina-apply nila yung Proverbs 22 verse 6. Now, train up a child in the way that should go, that when he is old, he will not depart from it. Yan, gabayan natin yung bataan ito, 7 years old. Alam natin kaya sila celebrate ng 7 years old kasi dyan na pumapasok, magsisimula somehow yung tinatawag ng age of accountability. Na lahat ng gagawin niya, siya dahil may responsibility sa kanyang buhay. Alam niyo na yung tama at mali at dapat piliin ng tama. Kaya gabayan natin ang mga anak natin. Kung natin sila ngayaan to decide for their own, hindi nila alam eh. Di ba? Kaya mali po yung sa prinsipyo ng sa nanay na talagang naging trending ngayon, na hinayaan niya rin yung anak niyan na piliin niya kung anong gusto niya. Hindi dapat gabayan natin. Dapat talagang katulad ng share ko kahapon ang mga anak doon natin ay parang palaso sa mga mamana na kung ibig sabihin yun, kung saan mo siya ituon, i-aim, doon siya pupunta. Di ba ganun yung palaso, kung saan mo siya ituon, doon siya pupunta. Hindi lang to yung kung ano yung siya maging lakas ng ating natin, pero basically ang isang application nga niyan ay to direct the path of our children to the right direction. Yan, di ba talagang may tamang pagmamagulang talaga. Baliwala kung ang ating mga parenting, kung hayaan lang natin ating mga anak na bahala na kayo sa buhay nyo. You can decide for yourself. Diba kaya yung diba tinatawag na Soji Bill na talagang giving the right to the kids to choose whatever they want and alisin ang karapatan ng mga magulang. Cannot be bar one from two. Yan, so dapat na tayo ron. Yan, kasama rin yan, diba? Paglilingkod sa Panginoon in giving right direction to our loved ones, especially sa ating mga anak. And everyone say, Amen, Amen. Praise God. Kaya sabi natin, ang standard natin, Bible, do it with all our hearts. Yan, the love of Christ compels us in doing things right for the glory of God. Ay na pala, last na pala yun. kaya, dito tayo ikot na talagang gawin natin ang lahat para sa Panginoon. Nawa ay this morning ay talagang tayo po ay magkaroon ng puso in serving God with all our hearts. Be a good model for the children. Sabi nga ni hello po Lorzano. Sheila Lorzano, yan. Amen. Praise God. Diba? So kasi nga po yun kaya gagawin din natin yan in being the right model para sa ating mga anak.
para sa Panginoon din yan, not just directly for our sons and daughters, but para natin ang Panginoon, di ba? Gusto natin ang ating mga anak talagang malapit sa Panginoon, di ba? Hindi yung bahala ka na anak, malaki ka na. Actually, yung prinsipyo nila, as long as your children are still living under your roof, you are responsible for them. That's the premise, that's the principle. Kahit na sila yung teenager na, we still have the responsibility for them to be guided. Kasi kung ano man mangyari sa kanila, di ba, responsibility nyo pa rin, di ba? Di ba katulad niya sinasabi natin, kapag nagkasala yung mga minor, ang sa USA in particular, ang binaparusahan yung mga magulang. Kasi nga, they're supposed to be responsible for their children. And kapag nga yung ating mga anak, kahit nasa high school, kapag sila ay nagkakamali, ay pinapatawag yung mga magulang. Kasi nga, supposedly, there should be guided accordingly. At magagawa natin yan, kung ang puso mo talaga ay para sa Panginoon, baliwalhati si Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak natin, na talagang ang goal natin, Lord, I want these kids, my children to be raised according to your will. Yan, and if that is your heart, then the Lord will be pleased to honor your desire for your family. So nawa sa umaga ito ay simulan natin sa ating puso. Puso nagmamahal sa Diyos, puso, kaya sabi nga ng kanta ni Kuya Owen, pusong tapat, di ba? Ang ating nais para si Ate Cathy pala yun, using the account ng kanyang anak ba yun, si Sheila. Okay. Thank you, Ate Cathy. Yan, talagang let's do our best effort to really raise up a generation for God with all our hearts. And maging passion natin. Sabi nga, yung Christ love that compels us na gawin ng mga bagay nito, hindi lang dahil mahal natin ating mga anak, kundi higit sa lahat, mahal natin ang Panginoon. We want Him to be honored in our life. We want Him to be honored in our families. We want Him to be honored in our kids' life, sa ating mga anak, sa lahat ng bagay, kahit sa ating trabaho, kahit sa ating paglilingkod, lalo na, magbigay tayong kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Ang isipin lang natin talaga, ito'y para sa kaluwalhatian ng Panginoon, na as we serve God, as we raise the standard in serving God, this 2026, simulan po natin sa ating puso. Simulan po natin na talagang tama ang ating puso, because God looks at the heart, as we have said before, as in the life of David, na talagang naglingkod dahil nga siya ay talagang ginawa lahat ng bagay because he loves God. Actually nga po, di ba? Isang dahil lang kung ba't talagang lumaban siya kay David dahil nga ayaw niya inuuyam si God, di ba? Nilalait si God at saka kanyang bayan. So, kaya nga he stood up for Jesus. At marami pang mga Kristiyanong ganyan na talagang tatayo para sa Panginoon because we love God. Ayaw natin mapahiya si God. Ayaw natin talagang malait si Lord. Kaya kung meron tayong gustong gawin, sa buhay natin, maluwalhati si Lord sa ating buhay. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Yan, and with that, tayo po'y lumapit sa Panginoon at patuloy natin nilapit ang ating puso. Patuloy natin itsambahin ang Panginoon with all our hearts. At talaga ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa aming unang punto ng raising the standard in serving you, God. Dawa, as you have desired for all of us, na kami nga po ay musimula sa aming puso, na we will raise the standard starting with our hearts, na talagang kapag tinignan ng aming puso, ang makikita dito ay aming desire, na ikaw ay maluwalhati, ang aming desire na ikaw ang tunay na maitaas sa aming buhay, at tunay na pagmamahal namin sa iyo, ang siyang maging dahilan ng lahat ng bagay na ginagawa namin. Kaya sa umagang ito, Lord, lahat ng kasama namin nakikinig, Lord, lawa ay patuloy mo kami na-inspire, ma-push, Lord, to do all the things for your glory, O God. At yan, dala nga po rin po namin na ano man ang mga maling kaisipan sa amin, maling motibo, Lord, baguhin mo po ito, sinusuko namin sa iyo, and cleanse our hearts, and renew our minds, and direct us in the right path of serving you, God, na talagang ito ay gawin namin para sa iyong kaluwalhatian, ang lahat ng bagay sa aming buhay, Panginoon. Kaya pray din namin ang mga may birthday ngayon sa araw na to. I pray that you bless lahat ng mga may birthday sa araw na to.
at yung nag-birthday din nung last Saturday and Sunday. Lord, bless them all the more, Lord, as they serve you with all their hearts, O God. And also, Lord, yung mga nag-anniversary na kanilang kasal, I pray that you just bless them together in Jesus' name sa kanilang pamilya. Salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga nangalan ng kagalingan, kalakasan sa sakit. Lord, karamdaman, protektahan mo kami lalo kayo sa malamig na panahon. I pray, Lord, that you will continuously give us strength, Lord. Yan, lalo nga sa mga sinisipon na iniubo, nilalagnat sa pangalan ni Jesus. Lord, nawa, ikaw ang patuloy na mamagitan for your glory, O God. And all these things, Lord, nawa, gawin namin para ikaw ito na maluwalhati sa aming buhay. Pagpalain mo po bawat isa na kasama namin ngayon. Bless us throughout this day and throughout this week. Nawa ay tunay na maluwalhati ka sa aming buhay for your glory. For this we all pray and we do things because we love you, O God, in Jesus' name. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Yan. So, sa liwanag po ng ating katotohanan na yan, tayo po ipasamantalang magkapaalam. And see you tomorrow once again. Dito pa rin sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. Thank you, Lord, sa bagong kaibigan. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
sing is a blessing.